Magandang umaga mga kababayan. Grabe po ang ating bibigyan ng reaksyon. Magugulat po kayo dito. Pilipinas, isa po sa mga pinakadelikadong lugar para sa mga turista na pasyalan mga kababayan. Nako po, ayan po ang ating bibigyan ng reaksyon. Sabi dito mga kababayan, PBBM, General Torre, sobrang napahiya at nataranta dito. Nako po mga kababayan, kung totoo ito nakakahiya po ang ating bansa. Hindi na pupunta ang mga turista dito sapagkat napakaraming mga nangyayaring hindi maganda. Nabalitaan nyo po, yung isang babae na taga-Slovakian, talagang karumal-dumal ang nangyari sa kanya. Natagpuan na lamang siya na walang buhay sa may bakanteng lote na talagang puro tama ng likod ang kanyang sinapit at talagang delikado sa mga turista. Nangyari po yan sa Boracay mga kababayan. Matindi po ang kanyang sinapit. Kaya yung pamilya ng babae na turista talagang nagdadalamhati sa sobrang lungkot nila. Talagang sinumpa nila ang Pilipinas na wag nang puntahan ng kanilang lahi. Mga kababayan, matindi po yan. Talagang nakakalungkot na pangyayari para sa mga dayuhan. Eto na po mga kababayan, sino ba ang nagsabi mga kababayan na ang Pilipinas ay isa sa mga delikadong lugar na bansa na puntahan ng mga turista? Ito na po. Mga kaibigan, bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. 1 hour ago, sabi niya, we are pitiful, kakawa. At least, safe country. Ligtas ba tayo? Isinare ni Kipi Chu ang post ng balita. Ito po ang post ng balita tungkol po sa safety, lalo ng mga foreign tourist sa Pilipinas. The Philippines tops, number 1 ang Pilipinas. The Philippines tops the world in the most dangerous countries for tourist safety according to the latest release published by comparison online platform Hello Safe. Okay, so malaking sakit sa ulo ngayon ang bagong Pilipinas ito, lalo na ang bagong appoint na PNP Chief, General Torre, na sabi niya, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Well, wag lang po tayo. Dapat, i-assure din natin kaligtasan ng mga turista. Kasi kikita tayo ng malaki sa tourism, basta maganda lang ang seguridad. Paano ito ngayon? Number 1 sa buong mundo. Pinaka-dangerous nga bansa, puntahan ng mga turista. Ay, nako. Okay, basahin natin ang... Yan po ang tinitignan ng bawat turista po. Kung sila ay ligtas sa kanilang pupuntahan na lugar. Kagaya ng Pilipinas. Itong nangyari sa Boracay at iba pang mga lugar sa Pilipinas na ang biktima ay mga turista na mga banyaga. Talagang nakakaalarma po ito. Kaya isa ito sa mga tinitignan ng bawat tao. Ligtas ba tayo dyan? Ligtas bang puntahan yan? Tayo ba ay makakauwi ng ligtas? Yun po ang iniisip ng bawat isa mga kababayan. Pero ang Pilipinas daw, isa sa mga pinakadelikadong lugar na puntahan ng mga turista. Nako po mga kababayan, napakasama ito. Delikado ito, mababawasan tayo ng mga turista. Yung police visibility. Di ba mga kababayan, dapat yan ang pagtuunan ng mga otoridad. Talagang bawat matataong lugar puntahan nila. Talagang sana magawa ito ng bagong Chief PNP. Sana magawa niya yung kanyang pangako na 3-minute response. Para pagka sumaklolo ka, nagpasaklolo ka sa kanila, meron agad pulis. Speaking of turista, si DOT, Tourism Secretary Frasco, hindi tinanggap ang resignation. Tuloy pa rin, siya pa rin ang pumapalpak na tayo sa turismo, hindi natin namimit ang target, tourism target. Kulela tayo sa ASEAN. Ito, balita, lumagapak sa ranking, Pilipinas, pinaka-delikadong bansa para sa turismo by Hello Safe, by Kate Garcia, June 5. Nanguna ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista batay sa pinakabagong inilathala ng comparison online platform na Hello Safe. Ayon sa nasabing online platform, nasa 82.32% ang banta sa safety index ng Pilipinas na sinundan naman ng Colombia na may 79.21% at Mexico na nasa... Ulitin nga natin mga kababayan, pang ilan ng Pilipinas? 0.42%. By Kate Garcia, June 5.
Nanguna ang Pilipinas sa Naku buong po. mundo sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista batay sa pinakabagong inilathala ng comparison online platform na HelloSafe. Ayon sa nasabing online platform, nasa 82.32% ang banta sa safety index ng Pilipinas na sinundan naman ng Colombia na may 79.21% at Mexico na nasa ikatlong pwesto na may 78.42%. O ano pa? Ang sinasabi ng PNP, panahon ng nag-retire na PNP Chief General Marbel, bumababa ang crime index rate sa Pilipinas. Pagdating sa buong mundo, pinakadelikadong lugar man pala. Mga kababayan, grabe ano. Unang-una, ang Pilipinas sa pinakadelikadong lugar na puntahan ng mga turista. Ikalawa ang Colombia. Ikatlo ang Mexico. Nako po mga kababayan. 'Di ba? Colombia, pag sinabing Colombia, nandyan na lahat ng mga kalokohan, kung ano-anong mga modus, scammer. Grabe, inabutan na natin ang Colombia at Mexico. Na alam natin na ang Mexico talagang napakadelikadong lugar sa mga turista. Ngayon, Pilipinas na mga kababayan. Ito, sabi ko nga sa inyo yung turista lang na taga-Slovakian. Unang araw pa lang sa Pilipinas. Maghapon pa lang sa Boracay. Kinabukasan, pinaglamayan na mga kababayan. Talagang napakatindi ang kanyang sinapit sa mga drug addict. Ano pong masasabi niyo mga kababayan? Kayo po ang humusga. Ligtas pa ba? Ligtas pa ba ang mga turista sa Pilipinas, mga kababayan? Sa Asia, bagsak pa rin ang safe index ng Pilipinas na nasa ika-30 na pwesto. Kabaliktaran naman ito ng pwesto ng Singapore na nangunguna sa nasabing kontinente na may 19.99 points. Sinundan ito yung mga safe countries sa Asia. Singapore, 19.99 points. Sinundan ito ng Bhutan, dalawang pwesto, 22.98 points. Mongolia, ikatlong pwesto, 27.85 points. Laos, ika-apat. Mas safety pa ang Laos, na may 28.77 points. Armenia, panlima, 30.76 points. Ayon pa sa HelloSafe, mayroon umano silang 5 pinagbatayan upang masulit ang seguridad na tinutukoy nila sa isang bansa kagaya na natural disasters, violence in society, internal at external armed conflicts, healthcare at militarization. Samantala, kinilala naman sa buong mundo ang Iceland bilang pinakaligtas na lugar na maaaring puntahan ng mga turista na may talang 18.23 sa kanilang safety index. Sinundan ito ng Singapore na may 19.99 index, Denmark na may 20.05, Austria na may 20.31 at Switzerland na may 20.51. Matatandaan noong nakaraang buwan ng Mayo ay naglabas din ng pinakamabagong travel advisory ang Estados Unidos kung saan inabisuhan nilang limitahan ang pagpunta sa rehiyon ng Mindanao, particular na sa Sulu at Marawi. O yan mga kababayan na, nakita nyo po. Grabe ano. Alam nyo yung nabalitaan nyo po yung tatlong nagtitinda po ng kambing na imported. May nag-order po mga kababayan na buyer. Talagang galing pa yata dito sa Batangas. Tatlo po ito na mga kalalakihan. Yung kambing na binili sa kanila mga kababayan, diniliver. Sa yata ito, sa parte ng Mindanao. Sinalubong sila nung buyer. Alam nyo ba nangyari sa kanila mga kababayan? Hindi na po nakauwi ng buhay. Nakita lamang po yung kanilang mga katawan sa liblib na lugar na nakahukay sa mababaw na butas. At talagang nanlumo ang kanilang mga mahal sa buhay. Hahanap buhay lang naman sila ng disente. Napagsamantalahan pa ng mga kriminal. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo po? Ligtas pa ba ang Pilipino at mga turista sa labas ng ating bahay? Mag-comment po kayo. Ito po, nangyayari po kasi ito mga kababayan sa mga isolated area. Yung mga petty crimes naman, mga nangyayari, mga holdapan, karnapan, snatching, pangdurukot, pang-momodus, pang-i-scam, talagang makikita nyo po dyan sa syudad. Minsan yung mga nangyayari naman dito sa probinsya, yung mga nangyayaring nakaw ng mga motor,
bibiglain na lang na nanakawin yung motor mo kahit bago, mga ganyan. Marami pong nangyayari mga kababayan. Kaya nakakalungkot naman na top 1 ng Pilipinas sa the most dangerous place in the world na hindi ligtas ang mga turista. Kaya mag-comment po kayo mga kababayan. Ito po si Wonders Philippines. Isang like po, isang share. At salamat po sa suporta nyo.